Subok na ang gamit ng buko sa maraming bagay. Pwede itong kainin, inumin at gawing langis. Bukod dito, pwede rin daw itong magamit bilang pataba sa lupa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Amy Atienza. Kung sa iba, patapon na ang coconut husk o shell ng buko, pwede pa palang gamitin sa pagtatanim. Ang tawag dyan, coco peat. Sa farm kasi po is meron po tayong hydroponics and yung soil media po natin dun is yung coco peat. Kaya ginagamit po din po namin yung shredding machine para sa pag-produce po ng coco peat. Kung dati raw kasi natutuyuan sila ng lupa dahil sa init ng panahon, nakatutulong itong coco peat para matiyak na maganda ang bunga ng iba't ibang klase ng halaman tulad ng lettuce, spinach at basil. At tila mas madali na nga ang naging proseso ng paggawa nito dahil sa shredding machine para sa mga buko. Papasok mo lang yung coco peat, ay coconut husk is lalabas na siyang coco peat at kailangan mo lang siya na i-screen po para ma-separate yung coco fiber niya sa coco peat. Pero bukod pa riyan, ibinida rin ng farm owner na si Marvin Vea na ang coco peat na ito ay cost-efficient na, eco-friendly pa. Yung coconut husk is hinihingi lang po namin yung mga coconut husk sa mga nagtitinda ng anyog po sa palengke. Kesa po itapon na lang nila, magandang bagay po din at para ma-lessen po yung waste. Paglilinaw din naman ni Marvin, naging malaking tulong din ang Bureau of Soils and Water Management kasama ang Department of Agriculture sa pagsasagawa nito. Yes po, bali po yun is programa po ng BSWM, the Bureau of Soil and Water Management ng Department of Agriculture. Bali po nakakuha po tayo ng CFW, meron po tayong rotary composter at kasama po yung shredding machine para sa production po ng compost. Sabi nga nila kung anong itinanim ay siya ring aanihin. At ang buko may tulong din pala para mapaganda ang ating mga pananim. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.